Ikasampung Kabanata. Ang Anghel at ang Maliit na Kasulatan. Pagkatapos nito, isa na namang makapangyarihang anghel ang nakita ko. Bumababa siya mula sa langit, nababalot siya ng mga ulap at may bahaghari sa kanyang ulo. Ang mukha niya ay nagliliwanag tulad ng araw, at ang mga paa niya ay parang nagliliyab na apoy. May hawak siyang maliit na kasulatang nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanang paa niya, at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya ng malakas na parang atungal ng leon, at tinugon naman siya ng dagundong ng 7 kulog. Isusulat ko na sana ang sinabi ng 7 kulog. Ngunit may nagsalita sa akin mula sa langit. Ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog. Huwag mong isulat. Itinaas ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa ang kanang kamay niya sa langit, at nanumpa sa Diyos na nabubuhay magpakailanman na siyang lumikha ng langit, lupa at dagat at ng lahat ng naroon. Sinabi ng anghel, hindi na magtatagal ang panahon. Kapag pinatunog na ng ika-7 anghel ang kanyang trumpeta, matutupad na ang lihim na plano ng Diyos ayon sa sinabi ng mga propeta na kanyang lingkod. Muling nagsalita sa akin ang tinig na mula sa langit. Sinabi niya, pumunta ka sa anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa, at kunin mo sa kamay niya ang nakabukas na kasulatan. Kaya lumapit ako sa anghel, at hiningi ko ang kasulatang iyon. Sinabi niya sa akin, narito, kunin mo at kainin. Matamis ito na parang pulot sa bibig mo, ngunit magiging mapait sa tiyan mo. Kinuha ko ang kasulatan sa kamay niya, at kinain. Kasintamis nga ito ng pulot sa aking bibig, ngunit nang malunok ko na, ay naging mapait sa aking tiyan. Pagkatapos, may nagsabi sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mensahe ng Diyos tungkol sa iba't ibang tao, bansa, wika, at hari.